Welcome to Lively Trader. Sa video na ito, tingnan natin ang aking portfolio this November. At sa video ito, i-share ko din ang pag-input ko ng details sa aking trading journal. Tara! Unahin natin pag-usapan ng aking port this November. Ito na guys, fully allocated pa rin ako kay Meg with an average price of 2.03 pesos. At ang paper loss percentage ko right now ay negative 1.39% or equivalent to 1,866 pesos. Kaya ang total equity ko ay 136,000 pesos. Itong buying power ko ay dating 414 pesos pero dahil sa cash dividends ni Meg nadagdagan ito at yun yung i-journal ko ngayon. Kaya tara na't samahan nyo mag-journal. So wait lang guys, mag-input lang ako ng details sa aking journal. Okay, explain ko lang guys. Yung nilagay kong detalye sa aking trading journal ay yun yung cash dividends na natanggap ko kay Meg, which is binayaran lang nung last November 14. Kaya kung mapapansin nyo, nadagdagan yung buying power ko. Ang natanggap kong cash dividends kay Meg ay 3,920 pesos. Kaya ang total na cash dividends na kinita ko ngayong 2023 ay 7,589 pesos. So, pwede na rin guys, no? Laking tulong na din yung cash dividends na yan. At kung ito-total ko lahat ng kinita ko mula sa cash dividends at price appreciation, ang kinita ko ay 22,813 pesos or kung sa percentage, 19.75%. Kung mapapansin nyo pala guys, in terms of amount no, mas malaki yung kinita ko this year compare last year. Last 2022 kasi 20k pesos lang. Pero this 2023 ay umabot na ng 22k yung kinita ko. Pero kung mapapansin nyo, yung percentage mas mababa. Nasa 19.25% lang ito. Ang reason dyan ay dahil sa compounding. Nag-compound na kasi yung pera ko. Nag-add na kasi yung gain ko nung 2022 sa equity ko this 2023. With regards naman sa goal ko na 21%, since 1 month na lang yung natitira para mag-end ang 2023, I think hindi ko na siya ma-achieve. So sayang no, konti na lang marireach ko na sana. Pero let's see, merong 1 month pa naman no. Actually, may mga wrong decisions kasi ako sa trade ko itong 2023. Pero okay lang yon at part ng game kasi yon. Ang importante naman is nasusunod mo yung trade plan mo at namamanage mo yung risk. Ngayon naman, try natin balikan yung previous trade ko kung saan nagkaroon ako ng maling decision. Napaka-importante guys na binabalikan nyo yung mga previous trade nyo. Mapa good trade man yan or bad trade. Para yung natutunan mo sa trade na yon mai-apply mo sa future trades mo. Unahin natin pag-usapan yung naging trade ko sa FGen. So, madalian lang to. Yung maling decision ko dito sa trade ko sa FGen is nag-average up ako. Kaya nahila pataas yung average price ko. Akala ko kasi tutuloy yung momentum. Umabot din ako dyan ng 30%. Na paper gain at ang ending nabenta ko siya ng 4.97%. Since may cash dividends naman, na cover up pa rin yung loss opportunity. I gain 5,600 pesos naman. Yung next na mistake na nagawa ko ay sa MRC. Umabot yung gain ko up to 49% paper gain. Then ang ending nabenta ko siya ng 8%. I thought tutuloy na rin yung momentum nito pero di natuloy. As you can see, not all trades are perfect. It's part of the game, kaya accept it.
good thing is nabenta ko siya at least 8%. Kasi kung naka-hold pa ako, malamang nasa negative 29 or 30% na yung paper loss ko ngayon. Kaya kahit papano, good decision pa rin na na-save ko yung natitirang gain ko sa MRC. Yun nga lang, hindi ko na-maximize yung gain ko. At least, nagbenta sana ako ng half, no? When it's 30% up yung paper gain. Anyways, lesson learned siya. So now, isa-summarize ko lang yung kabuuang trade ko this 2023. Starting equity ko this year ay 115,000 pesos at ang total dividend na kinita ko this year ay 7,500. Realized gain is 15,200 kaya kung ito-total lahat ng kinita ko, yung magiging equity ko ay 138,000 pesos. Pero since may paper loss ako, i-deduct natin tong 1,800 pesos. Kaya 136,000 pesos yung total equity pag kasama na lahat ng paper gain, paper loss, realized gain, and realized loss.